Pinatay ko ang aking ina dahil hindi niya ako mabigyan ng isang magandang buhay. Ako si Isabela Guzman, ipinanganak sa United States noong June 1995. Mahirap lang kami. Lumaki ako sa isang magulong pamilya at kalaunan ay naging isang broken family. Ako ay nagkaroon ng problema sa pag-uugali noong bata pa ako. Siguro dahil na din sa kinalakihan kong environment. Dahil sa ugali ko ay ibinigay ako ng aking ina sa aking biological father na si Robert Guzman noong ako ay 7 years old. Ngunit pagkalipas ng ilang taon ay ibinalik ako sa pangangalaga ng aking ina. Ganun pa din ang aking ugali, magulo at walang respeto. Noong August 2013, ako ay 18 years old na. Ang relasyon namin ng aking ina ay lalong lumala. Sinisisi ko ang aking ina dahil hindi niya ako mabigyan ng isang magandang buhay na gusto ko. Ang aking ina na si Yun Mi Hoy ay umaasa na magbabago at ma-realize ang sitwasyon ng aming pamilya kapag narating ko na ang tamang edad. Ngunit hindi ito mangyayari dahil noong August 27, 2013, nagkaroon kami ng aking ina ng isang malalang argumento. Gabi ng August 28, 2013, wala na sa aking pag-iisip ay pinatay ko ang aking ina habang naliligo. Narinig ng aking stepfather ang ingay mula sa kanilang kwarto at patakbong pumunta dito. Ngunit hindi siya makapasok dahil nilocked ko ang pinto. Pinuno ko ng saksak ang katawan ng aking ina pagkatapos ay lumabas ng kwarto hawak-hawak ang kutsilyong ginamit ko na punong-puno ng dugo. Tumawag agad ang aking stepfather sa 911. Natuklasan na isang hiwa sa liig at 79 na saksak sa kanyang katawan, liig at ulo ang natamo niya. Agad akong tumakas bago pa ako mahuli ng mga pulis. Nagkaroon ng malawakang manhunt ang mga pulis at in-inform ang publiko tungkol sa akin. Kinaumagahan, natagpuan ako ng mga pulis sa isang malapit na parking lot. Sa aking hearing noong September 2013, ako ay nag-plead na walang sala dahil ako ay wala sa tamang pag-iisip noong ginagawa ko ang krimen. Isang doktor ang nag-testify nito. Noong 2020, ako ay gumawa ng isang video nagsasabi sa lahat na ako ay hindi na threat at maayos na ang aking pag-iisip. Na ako ay biktima ng isang mapagsamantalang pamilya. Sinabi ko na noong panahon iyon, ang aking pamilya ay miyembro ng Jehovah Witness at nagalit ang aking magulang dahil nag-quit ako sa relihiyon na iyon. Na kahit ganoon ang trato sa akin ng aking pamilya, ay pipiliin ko pa din mabuhay ang aking ina. Nagsisisi ako sa aking nagawa. Kung maibabalik ko lang ang panahon na iyon, ay gagawin ko. Ano ang inyong opinyon sa aking kwento? Gusto ko marinig ang inyong palagay. Comment lang, like ang aking video at follow ako para sa mga terrifying stories na kagaya ng kwento ko.